Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa alien na tumakas sa kanilang planeta mula sa mga mananakop, at nagtago sa Earth bilang mga tao ngunit patuloy silang hinahanap sa mundo upang patayin. Ang pelikulang ito ay ang American science fiction action film na ipinalabas 2011 na pinamagatang, I Am Number 4. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Siyam na batang nilalang na anyong tao ang ipinadala sa mundo para takasan ang mananakop sa kanilang planeta na tinatawag na Mogadorians. Subalit tinuntun pa rin sila para patayin ayon sa pagkasunod-sunod ng bilang na ang huling napatay ay ang pang number 3. Sa Florida, USA, si Daniel ay kabilang rin sa batang ipinadala sa mundo para magtago, pero marunong na itong makihalo-bilo sa mga tao bilang normal. Habang nagkakasiyahan ang lahat, nakatanggap siya ng text message ng babaeng may gusto sa kanya para maligo ng sila lang sa madilim na gabi, ngunit biglang nagbago ang lahat matapos lumabas ang palatandaan sa binti niya na patay na si number 3. Dahil sa hiwaga ng liwanag na takot ang babae sa kanya sa pagiging kakaiba, tumakas na rin si Daniel kung saan nagising na lang ito kinabukasan sa damuhan malapit sa kanila at nakita ng kanyang guardian na si Henry. Ngunit dahil sa pagkakabisto ng katauhan ni Daniel, kinailangan nilang lisanin ang lugar kagaya ng madalas na ginagawa. Lumilipat sila ng tirahan upang umiwas na may makakilala sa kanila na posibleng magiging dahilan na mahanap ng Mogadorians. Ang mga batang ipinadala sa mundo lang ang pag-asa sa planeta na magprotekta sa kanilang lahi. Alam din ni Daniel na siya na ang susunod na hinahanap dahil siya si number 4, kaya doble ang ingat ng kanyang guardian na si Henry at binigyan ito ng bagong katauhan na nagngangalang John Smith kung saan bihasa ang tagapagbantay sa pagkopya ng mga dokumento. Mula sa beach house sa Florida, lumipat sila ng farmhouse sa Paradise, Ohio upang magsimula ulit ng panibagong buhay, matapos magbaba ng mga gamit may sumama sa kanilang nilalang na nag-ibang anyo. Binura rin ni Henry ang lahat ng mga larawan ni John sa internet upang hindi kumalat. Ngunit bigla silang may narinig na kalusko sa labas, pero nang tingnan walang nakitang tao, may nakita naman si John na isang asong basa sa ulan kaya isinama niya ito upang alagaan. May itinatagong box si Henry mula sa ama ni John na pinapabigay lang paghanda na ito, itinago niya muna ang kahon sa ligtas na lugar. Samantala, sa pinanggalingan nila sa Florida may dumating na naghahanap sa kanilang babae, nang wala nang inabutan pinasabog niya ang buong lugar. Inip na si John sa buhay sa madalas na pagtatago, gusto niyang pumasok sa paaralan sa kabila ng pagtutol ni Henry para na rin sa kanyang kaligtasan. Nagkaroon man ng kaunting pagtatalo, pumayag na rin ang guardian pero marami siyang bilin upang hindi siya makaagaw ng pansin. Kalaunan pagpasok ni John habang naghihintay ng schedule, may nakita siya roon na pinapagalitan sa opisina ng principal na nagngangalang Sarah Hart, sa pagkuha ng larawan ng walang permiso at nagkatinginan ang dalawa. Paglabas ng estudyante, pinasamahan sa kanya si John sa magiging locker nito kung saan pinagtitinginan sila ng lahat ng mga estudyante. Pag-alis ni Sarah, nilapitan si John ng estudyanteng nagngangalang Mark James, dating kasintahan ni Sarah na manlalaro ng football, at inalok siya ng kahit anong kailangan lumapit lang ito, pero ang totoo sila ang grupo ng mga bully sa eskwelahan na madalas tina-target ang estudyanteng si Sam. Sa labas kung saan tumatambay ang mga estudyante, pinagkatuwaan na naman ng grupo ni Mark si Sam na walang kalaban-laban sa kanila. Nakita ni John ang pangyayari at tinulungan ito. Nang pinapahadya sa kanya ang bola, ibinalik ito ni John sa kanila sa hindi pangkaraniwang lakas na maging siya hindi makapaniwala. Nagulat rin si Sam sa nakita habang kinuhanan ito ng larawan ni Sarah nang makita siya. Nakita ni John ang mga kuhang larawan sa website ng dalaga. Ngunit binura lahat ni Henry ang mga litrato nito para na rin sa kanyang kaligtasan. Sa dating tirahan, dumating ang mga Mogadorians na naghahanap sa kanila. May nakuhang palatandaan ang mga ito habang nasa klase si John, ginugulo ni Mark, subalit biglang may kakaiba siyang naramdaman. Nakaramdam rin ang alaga sa nangyayari at nakita ni Henry ang pagliwanag ng kahon. Nang hindi na kayang kontrolin ni John ang sarili, tumakbo na ito palabas at nagtago sa walang makakakita. Maya-maya pa dumating si Henry na ipinagtataka ni John sa kung anong nangyayari sa kanya. Tinatawag raw itong legasiya na sa siyam na batang pinadala siya lang ang may ganitong abilidad na nagmula sa kanyang mga magulang na kinailangang makontrol, at pinagbawalang gamitin ang kapangyarihan dahil makakakuha siya ng atensyon na ikakapahamak niya. Agad sinubukan ni John ang kanyang bagong tuklas na kakayahan upang mahasa,
Sa mga oras ding yun ng Mogadorian sinusundan ang bakas nila at may dala ang mga ito na kakaibang nilalang sa loob ng truck. Kinagabihan sa isang shop, nakita ni John si Sarah at hindi maiwasan na napahanga siya sa mga kuha nitong larawan. Nakita rin nila si Sam kasama ang stepfather na madalas itong pinapagalitan. Nang ihatid niya si Sarah sa bahay nila, hindi maiwasan ni John na minsan nangarap din siya ng sariling tahanan na kinalakihan. Inanyayaan naman ito ni Sarah na kumain kasama ang kanyang magulang kung saan nakita ni John kung gaano kasaya ang magkaroon ng pamilya. Matapos kumain, dinala ni Sarah si John sa kwarto nito upang ipakita ang kanyang mga pinagkakaabalahan. Gustong umalis ni Sarah para mamuhay malayo sa poder ng magulang. Inihayag ni John na pwede nitong puntahan lahat ng gustuhin niya pero may isang lugar na babalik at babalikan niya, yun ay ang pamilya na wala si John. Biglang nakarinig sila ng tahol sa labas, sinundo pala si John pero bago ito umalis ipinadala ni Sarah ang paborito nitong camera para siya naman ang kumuha ng mga larawan subalit nakasubaybay pala si Mark sa labas. Kinabukasan pagpasok sa paaralan dalawa sila ni Sam ang pinaglaruan ng grupo ni Mark. Galit na galit si Sam lalo na nang masira ang naiwang larawan ng ama. Gusto mang patulan ni John ang mayabang na estudyante, pinigilan niya na lang ang sarili dahil makikita ng lahat kung sino talaga siya. Dating may pagawaan ng bakal ang ama ni Sam, hindi lang ito basta Stillman dahil isa ring anthropologist ang ama na nag-aaral ng mga nilalang mula sa kalawakan, may hinihintay ito na alien na mapadpad sa planeta pero walang naniniwala sa ama. Sa pag-iimbestiga ni Henry pinuntahan niya ang dating pagawaan ni Malcolm, may nakita itong tunnel at nang suriin nakita niya ang mga marka ng siyam na bata, may nakuha rin itong bato na hindi pangkaraniwan. Sa sandali ng pangyayari iniiwasan na muna ni John si Sarah, pero nakatanggap siya ng text message mula sa dalaga na magkita sila. Pinuntahan niya ito sa carnival na kakabukas lang para mamasyal, malamig na ang pakikitungo ni John dahil ayaw niya ng gulo lalo na sa mga banta ni Mark. Pero inihayag ni Sarah na hiwalay na sila dahil sa pagiging makasarili ni Mark at may kanya-kanya na silang buhay, nag-date ang dalawa sa pagpasok sa nakakatakot na atraksyon. Ngunit pagdating sa loob biglang may umatake sa kanila na naririnig ni Sam ang mga pangyayari, napilitang ginamit ni John ang kanyang kakayahan upang iligtas si Sarah sa pag-aakalang kagagawa ng Mogadorians. Si Mark pala ang may pasimuno ng pagdukot dahil may nararamdaman pa ito para kay Sarah, subalit nasaksihan ni Sam ang kakayahan ni John na hindi pangkaraniwan sa tao. Galit na galit si Sarah sa ginawa ni Mark na pananakit para lang kausapin siya. Dumating si John na hindi na napigilan ang sarili na babalian sana ito pero inawat siya ni Sarah. Sinubukan na lang umiwas ni John na muntikan nang mawala sa sarili. Nagpahatid na si Sarah sa kanya pauwi at pagdating sandaling nag-usap ang dalawa sa nangyari, unti-unti na palang nahuhulog ang dalawa sa isa't isa. Nang pauwi hindi makapaniwala si John sa kapangyarihan na mayroon siya. Nakatanggap rin ito ng text mula kay Sam nang makita ang ginawa niya para mag-usap. Agad itong pinuntahan ni John sa address na ibinigay ng kaibigan, gustong malaman ni Sam kung ano talaga siya matapos ang kanyang mga nasaksihan, dahil mula pagkabata ni Sam walang ibang bukang bibig ang kanyang ama kundi totoo ang mga alien, gusto niyang maniwala na hindi baliw ang ama. Inamin na ni John ang totoo na tama ang ama nito, na may iba pang nabubuhay sa ibang planeta na pinagmulan niya. Masaya si Sam sa nalaman na tama ang ama at umaasa na magkita pa ulit sila. Hiniling naman ni John na huwag sabihin kahit kanino ang nalaman dahil nasa panganib ang kanyang buhay. Ngunit may sheriff na dumalaw sa bahay nila John na napag-alam ang ama ni Mark na nag-iimbestiga mula sa insidente sa carnival. Kahit ang grupo ng kanyang anak walang gustong magsalita subalit naghihinala ang sheriff sa kanila. Dahil dito gusto na namang umalis ni Henry para lumipat ng ibang lugar upang makaiwas sa mga ganitong sitwasyon. Sa unang pagkakataon tumanggi si John na umalis na naman sila at iniisip na hindi niya ito laban. Hinala ni Henry dahil ito sa isang babae kaya siya nagkakaganito. Inihayag niya kay John na marami nang nagsakripisyo ng buhay para makaligtas ito maging ang kanyang mga magulang, ngunit tutol pa rin itong umalis at ginamit ang kapangyarihan sa guardian. Gayon paman, nanag pa rin si Henry at pinakalma si John na humihingi ng oras para makapagpaalam kay Sarah. Samantala ang babaeng naghahanap rin kay John na panood ang video nito na kumakalat sa internet. Kinabukasan ng magising si John nawawala na si Henry na napag-alaman na may mga taong dumukot sa kanya. Agad tinawagan ni John si Sam para humingi ng tulong na magpasama sa ibinigay na lokasyon. Pagdating sa lugar pinaalis na niya ito para sa kanyang kaligtasan, subalit habang sinusuri ni John ang lugar sumunod si Sam na ayaw itong iwanan.
May isang lalaki naman ang lumabas mula sa gusali, pinasundan niya ito kay Sam at pinasok ang loob kung saan natagpuan niya doon ang sandata ni Henry at naroon rin ito nakatali. Agad pinakawala ni John ang guardian na kagagawa ng mga Mogadorians ang pag-set up sa pagdukot sa kanya. Bago pa sila makaalis dumating ang dumukot hawak si Sam, nakilala ito ni Henry anak ni Malcolm na nagsaliksik sa kanilang uri. Ginamit lang ang mga tao ng Mogadorians upang matunten sila na nagsasaliksik ng mga aliens. Nang tatakas na sila dumating ito sa lugar pero iniligtas ni Henry si John na muntikan ng mapatay at nakaharap ang kalaban. Pinatakas na niya ang dalawa para iligtas ang sarili ngunit tinamaan si Henry, gayon pa man nagawa niyang mapabagsak ang Mogadorian subalit hindi mapaandar ni Sam ang sasakyan. Ginamit ni John ang kanyang kapangyarihan upang mapagana ngunit hindi tinatabla ng bala ng baril ng tao ang Mogadorians. Inabutan sila nito kung saan tinangkang patayin si John pero iniharang ni Henry ang sarili. Nagawa nilang makatakas subalit malubha ang tama ng tagapagbantay at inihabili ng bato na ginamit ng ama ni Sam para matunton sila at hindi na ito nagtagal pa. Matapos mabigo ang plano ng Mogadorians, pinatay nila ang mga tao na inutusan upang ituro kay Henry at John na ngayon ay pinaghahanap na ng otoridad bilang mga terorista. Pinuntahan ni John si Sarah sa bahay kung saan may nagaganap na party, umuwi rin si Sam para kunin ang kalahati ng bato na nasa kanya ngunit nagsumbong si Mark sa ama na naroon si John. Nakita niya si Sarah sa bintana na dismayado sa pagkakaalam na si John ay isang terorista. Gusto niyang malaman kung sino talaga ito subalit biglang may mga pulis na dumating, nagpunta lang si John para magpaalam sana ngunit nahulog si Sarah sa bintana dahilan ng ginamit ni John ang kakayahan upang iligtas ito. Nang tatakas na sila may dumating na mga pulis, tuluyan ang inilabas ni John ang kanyang kapangyarihan na nasaksihan ng lahat at tumakas patungo sa gubat, hindi makapaniwala si Sarah sa nakita pero isinama niya si John sa ligtas na lugar. Kasama ni Mark ang ama, alam niya kung saan sila matatagpuan pero hinarang ang mga ito ng Mogadorians upang ituro kung nasaan si number 4. Dinala ni Sarah si John sa paaralan para tingnan ang mga nakuhanan niyang larawan, hindi ito natatakot sa kanya sa kung sino siya dahil nakikita niyang mabuti ito. Sa labas dumating na ang Mogadorians, tinawagan sila ni Sam para ipaalam ang nangyayari kung saan alam na nilang naroon na ang gustong pumatay kay John. Agad silang tumakas ngunit dumating ang babaeng naghahanap sa kanya, iniligtas siya nito mula sa Mogadorians na mayroon ring kakayahan, napag-alaman na siya pala si number 6 na wala na ring guardian matapos mapatay at hinanap ang mga kasama para magtulungan silang lumaban sa Mogadorians. Sumunod rin si Sam sa paaralan kasama ang alagang aso ni John, nasaksihan niya ang mga malahalimaw na lumabas sa truck na dala ng Mogadorians ngunit nag-ibang anyo rin ang aso. Tumakas na si Sam at nakita si John, sinabi niya ang nangyari sa alaga subalit sumugod doon ang halimaw kasama ng mga Mogadorians. Nagpahabol si John upang ilayo ito sa kanila at nilabanan gamit ang kapangyarihan ngunit masyadong malakas ang halimaw sa laki. Pero dumating ang kanyang alaga para iligtas siya habang nakaharap rin ngayon ni number 6 ang mga Mogadorians na nanghihina na, may kakayahan pala si John na wala sa iba, kaya nitong magbalik ng lakas gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos nagtulungan ang dalawa na harapin ang mga kalaban, pinili ni John ang pumatay kay Henry upang ipaghiganti ang tagapagbantay na matagumpay niyang nagawa. Ang alaga ni John ay isang uri ng Chimera mula sa kanilang planeta na kasama niya pala mula pa noon upang bantayan siya, sugatan ito sa pakikipaglaban pero napatay niya ang halimaw at bumalik sa anyong aso. Agad lumabas ang lahat para tumakas, subalit nakaabang naroon ang leader ng Mogadorians at nakaharap sa labanan. Bumalik sa loob si Sam kasama si Sarah kung saan meron palang kalaban buti na lang may hawak na armas si Sam. Ang dalawa nakaharap ang natitirang Mogadorians na sa pagtutulungan at kakayanan natalo nila ang mananakop, nadagit naman si number 6 ng halimaw kaya napilitan si John na bitawan ang leader ng Mogadorians para iligtas ang kasamahan ngunit balak gamitin nito ang pagkakataon. Tuluyang napatay ni number 6 ang halimaw subalit nadakip si John, nang tatapusin siya nito ginamit ni John ang kapangyarihan para pasabugan ang bala sa katawan ng Mogadorian sa pagsasakripisyo sa sarili, pero iniligtas siya ni number 6 sa kakayahan nito na kayang masalag ang malakas na puwersa at ligtas na ang lahat. Sumunod na araw si John at number 6 pinagdikit ang bato na magtuturo sa kanila sa kinaroroonan ng iba pa. Dumating rin si Mark dala ang box na kinuha ng kanyang ama bilang ebidensya ng mga pulis para ibalik kay John at humingi ng tawad sa nagawa.
Sa mga naitulong ni Sam isinama ito ni John sa kanilang paglalakbay bilang isa na sa kanila para mahanap ang kanyang ama. Nagpaalam na rin ito kay Sarah pansamantala para sa gagawin na nangangakong babalik siya pag natapos na ang lahat. Tanggap na rin ngayon ni Mark na tapos na ang relasyon nila ni Sarah. Maya-maya pa umalis na ang mga ito upang hanapin ang iba na sa unang pagkakataon umalis si John nang wala si Henry. Naniniwala na siya ngayon na mas malakas sila pag magkakasama para protektahan ang mundo na itinuturing na nila ngayong tahanan. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!